Good morning sa inyong lahat. Today is March 11. Pangalawang araw natin dito sa Pilipinas, no? And kaninang umaga nga, medyo maaga-aga tayo kanina. Nagising tayo around 3 o'clock in the morning. And then sila Joyce, medyo alam mo naman, iba ang oras natin. And merong mga schedules na tayong minute. So alam mo naman, nasa Pilipinas tayo, medyo we try to pamper ourselves. Mga parlor, yan. So kanina, hinatid natin si Joyce kanina sa appointment niya. And then si Cal at saka si Clark naman, hinatid natin sa bahay na ni Mommy Bless at saka ni Daddy Boy sa BF Parañaque. At doon na nga sila nag-spend ng umaga nila. While ako naman, umuwi muna ako kanina kasi nga meron akong tinatapos na vlog. So hopefully napanood nyo yung vlog natin na yun, no? Na ginawa ko kanina at in-upload natin. And hopefully magsunod-sunod yung pag-upload pa rin natin dahil of course gusto natin ma-i-record at ma-track yung ating mga pinupuntahan at mga gagawin dito sa Pilipinas as part of recording yung experience natin sa pag-uwi natin. Ngayon, susundin na natin si Joyce dahil tapos na nga siya sa appointment niya. And hopefully magkaroon pa rin ng oras na mapakita ko sa inyo yung mga puntahan ko dati dito sa BF Parañaque. Ang idea sana is ma-tour ko kayo around BF Parañaque na makita nyo yung lugar namin para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pinupuntahan namin or pinupuntahan ko particularly dito sa lugar namin. And isa na yan, sana yung mga pet shop na lagi kong puntahan. Meron akong parating pinupuntahan sa BF Parañaque. Ang pangalan niya dati is Jazz Pet Shop. At saka yung isa, Nestor's Pet Shop. Parang ganoon. Tapos parang nagkaroon na lang ng ginawa yung Nestor's Pet Shop. Parang binago yung pangalan. Nagkaroon ng parang mga abbreviation. I think pinasok ata yung pangalan ng anak nung may-ari. Kaya ngayon, I think nabago na yung pangalan niya. At gusto ko sanang makita kung ayos pa at open pa for business yung dalawang pet shop na parati nating pinupuntahan. Sana mapakita ko sa inyo yung mga what do you call this, mga binibenta nila doon. Hindi ko alam kung maganda pa rin ba yung mga choices. Alam ko yung mga types of pets na nabili ko sa kanila. Meron akong nabili sa kanilang water snake. Fresh water lang naman yun, water snake. Tapos meron tayong water eel, meron tayong turtle, at saka iba't ibang klase ng mga isda. Yan ang mga nabili natin doon sa pet shop na parati natin pinupuntahan. Anyway, kung magkaroon ng pagkakataon pagkasundo natin kay Joyce, isasama ko kayo, madaanan man lang natin, at gusto ko makita kung ano na ba yung binibenta nila. Ano na ba yung, ganun pa rin ba yung variety na ino-offer nila. Malapit na tayo sa pagsusunduan natin kay Joyce na natin ang kanyang transformation. Mapapansin nyo kasi yan sa lahat ng mga umuuwi ng Pilipinas, o isa yan sa mga parang major ano ba masasabi? Masasabi mo bang requirement? Hindi siya major requirement, pero isa siya sa mga regular na ginagawa dahil sa Canada nga napakamahal ng mga ganyang klaseng services. Isipin mo na lang sa haircut ni Joyce, yung presyo ng haircut is I think nasa $100 close to $100, 50-60, tapos may tip ka, around that range, depende kasi sa length at saka kung sa style. Well, in fact dito mas mura yung mga ganyang klaseng serbisyo. Ang kulay pa lang ng buhok kaya mapapansin nyo ako yung nagkukulay ng buhok kay Joyce, kasi yung kulay ng buhok sa
Canada, sa Vancouver particularly, nasa 250 to almost close to 500. Depende pa yan sa length. Kaya nga yung range ko medyo between 300 to 500 dollars. So ako naisip ko, bakit ko magbabayad ng ganun? Kaya ko namang gawin, 'di ba? So bumibili na lang kami ng pangkulay. Magkano lang ba yung pangkulay? $30, $40, 'di ba? Nagla-last din naman siya ng medyo matagal-tagal, and pwede mo naman siyang ulit-ulitin. So kaya ganyan yung naging kagawian ng mga umuuwi, no? Talagang pamper yourself kasi services are much cheaper compared sa Canada. At yan yung isa sa mga unang bagay na ginagawa ng mga tao na umuuwi dito sa Pilipinas. So mamaya tignan natin ano bang magiging transformation, no? Hindi ko rin kasi alam kung ano bang color ng buhok ang napili niya, anong hairstyle, no, anong klaseng gupit ang naisip niyang gawin this time around. So malaman natin yan soon enough. Ano ba yan, parang big reveal. So tignan natin, no? Abangan natin kung ano ang yung magiging pagbabago. Sana pala kanina hindi ko siya na-check ko. Dapat pala meron tayong before and after situation para na sa ganun may parang comparison. After ko siya kasing sunduin, dadaanan din natin yung isa sa mga lugar na medyo pinagkikraven na rin natin, no? Alam mo na yung Philippine must na kailangan matikman, no? Isa na yan yung mga inihaw na manok, yan, at saka inihaw na pork. So bili tayo ng either baliwag lechon or andoks lechong manok. And yun yung isa sa mga bagay na kinikrave natin, na gusto nating matikman, no, this time around. Kasi nung huli naming pagpunta, isa yan sa mga bagay na hindi nakaligtaan na namin tikman talaga dahil nawalan talaga ng oras, no? Dahil ang daming mga okasyon, ang daming mga imbitasyon, ang daming nating minutes. Kaya yun yung mga naging priority. Alam mo naman tayo, pag nabusog na tayo, hindi naman natin pupuwersa yung sarili natin na kumain pa na lalo. Pero ito yung magiging first meal ko for today. At I'm really looking forward. Bili tayo ng lechong manok, tsaka lechong baboy, yun, mga inihaw na liempo. At isama natin yan sa ating magiging lunch. So in this lunch, kasama namin yung mga titas ni Joyce din na nandito rin sa Pilipinas, na kasama namin sa Vancouver. Nauna na kasi silang lumipad at marami silang mga lugar na binisita. Lahat, kung hindi nyo pa napapanood, may vlog si Ka Farmer. Binisita nila yung lugar ni Ka Farmer at naisama sila sa vlog, no? So shout out kay Ka Farmer. At nag-enjoy sila ng husto doon sa mga putahin na kinain nila doon sa restaurant ata ni Ka Farmer. Makakasama natin sila for lunch, and ipapatikim natin kung hindi pa man nila ulit natitikman ang andoks or baliwag, lechong manok. Isasama natin yan sa magiging iyahain natin ngayong tanghalian. Yun. Okay. And then pakita ko rin sa inyo kung ano yung mga nami-miss natin. Hindi ko na rin alam kung magkano yung bentahan ng lechong manok ngayon. Dati natatandaan ko 99 pesos to 125 yung range, no, bago kami umalis. Ngayon hindi ko alam kung magkano. I-share ko sa inyo at papakita ko sa inyo yung bago nilang presyuhan sa kanilang lechong manok ngayon sa either baliwag or sa andoks, kung ano man yung madaanan natin ngayon. Pero ang isa sa mga bagay na parang nanibago ako is yung parang kalye, yung size ng kalye. Now na medyo na-open yung mind mo sa kung ano yung ginagawa ng mga first world countries in terms sa size ng road, parang nung pagbalik ko dito sa Pilipinas, yung
size ng road is parang mas makikipot at mas maliliit. To the point na dito nga, makapansin nyo, no, kaliwa kanan, no? Makikita nyo, ayan ulit, oh. Oh, nakita nyo ba yun? Another motor. Madaming motor dito sa Pilipinas. Dahil affordable means of transportation. So, kaliwa kanan, parang minsan, may isip mo, baka masagi. You know, may ganun kang mga klaseng worries. Kaya, yun yung isa sa, siguro, ilan lang naman sa mga napansin natin na parang kakaiba talaga, na nakakapanibago, na hindi tayo used kasi sa naging used na ngayon, or siguro dahil ngayon mas madaming motor, mas parang yung feeling mo sumikip yung mga daan. Ayan na. Wow! Ganda! Hi ka naman! Hi! Big reveal! Hi! Oy! Kumusta? Hindi tayo something? Yes. Saan tayo sa ano? Malibot na malaki? Either kung ano yung madadaanan natin. Oh, yan na. Kanina, kinukwento ko nga sa kanila eh. Parang hindi dapat pala nagkaroon tayo ng session ng before and after para nakita nila yung mga pagbabago. Tingnan lang nilang ibang vlog niya. Wow. So yun, dadaan tayo ngayon. Hindi nga ako nakadaan sa Payet Shop Pay dahil inuna ko yung vlog. Oh, yan oh, ganda naman ng hair, ano bang ginawa mo? Kulay. Haircut, color, mani-pedicure. Wow! Kanina, naisip ko, nung pauwi ako, di ba katabi niya yung Niwantay? What if magpamasahe sana ako? Kita ko, ang opening nila 2 p.m. Yeah, late sila nag-open. Kasi late sila nag-close. Kasi nga kailangan ko mag-upload. Wala tayong upload. Namimiss na tayo ng mga ating manunood. Kamusta ang pag-uwi? Gusto ba ni Clark sa Dashi? I like that dog. I'll buy it. $100. Tinasan. Sinabi niya? Oo. Sabi ni Julius. Hindi. Wala si Julius din. Nandun siya kay Kobe. Ayun pala. Stuff, Oo. like lahat na ng posters nandito. Yun yung isa sa mga sabi ko nga kay Joyce. Dumiting na no. Hindi ko namimiss sa Pilipinas yung makakita ng gano'n na lantaran talaga na boto nyo ako. Puro mukha ng mga kumakandidato. At the point na parang ano na siya, ano tawag doon? Para na siyang visual noise. Ano tawag? Tingnan natin. Pili tayo. Lechong manok at saka liempo. Morning. May card ba kayo dito? O cash lang? Cash lang. Sa kabila sa resto. Sa resto, pwede din magbayad na? Card, okay. Sige. Yan na yung presyo nila. Okay, liempo, lechong manok. Order na lang siguro tayong 2 liempo tsaka isang lechong manok. Yun. Kuya, isang lechong manok, pa-chop-chop, at saka 2 order na liempo. Dalawang liempo. Maliit na pala ngayon yung manok, no? Chop na po, sir. Sige, please. Pagsama ka na yun po, sir. Oo, pagsamahin mo na yung liempo. May kasama na yung sauce, diba? Gandang sistema yun, ah. Isang lagayan na lang. Oh. Ganda ng lalagyan, ah. Magkano ang bill natin, kuya? 1,045 lang. 1,045? Depends. Okay, thank you.
Okay, thank you din. Salamat, kuya. Kamay siya. Okay, thank you. Oh, naghanda na kagad si ate. Sige, bigyan Grabe, ikaw natin. nga lang pinapayungan eh. Bakit? Eh, kasama din sa in-offer nilang servicio hindi. eh. Nung tayo nakatira tayo dito, Oo. baka sila isip niya, ay, tiso ito, baka mangitim. Sobra ka naman. My goodness. Alam mo kung magkano? Magkano? So yun, tama nga yung sinabi mo, 325 yung ano nila. Buong manok? Liempo. Isang liempo. Tapos, 397 yung manok. oo. Dati ba magkano yun? 100 nga lang. Oo. 125 yung ano, ano, tapos grabe yung pinamahal, no? Tapos yung manok nila, lumiit na rin. Kasama na siguro yung sa shrinkflation. Pero yung lasa, yung matitikman natin mamaya. Maganda yung packaging nila. Parang Costco na. Naka-ziplock, oo. Dati, siguro kasama yun sa presyo, no? Kasi yung dati, ano ba tayo? Ano lang, no? Paper bag na nakasupot yung ano, Oo. yung manok, nakasupot yung manok tsaka yung karne. Ito may ziplock na branded. Tapos may packet pa siya ng sa kabilang side packet ng sauce. Dapat magkaroon tayo ng ganung ano vlog. Comment kayo sa vlog na to kung nakita niyo tong vlog na to. Comment kayo kung gusto niyo magkaroon tayo ng vlog na mag-iikot tayo dito sa BF at titignan natin yung mga gusto nating subukan. BF food trip. BF food trip. Yan. Parang may vlog na ng ganun si ano, Sino? Chef RV Manabat. Oh, wow. Makiki-level tayo. Ne, kung gusto niyo lang naman. Nakita kasi, mo na yung Ano samgyup ni ano, ayan, Wagyu Nico, ni Pat tsaka ni King. Oy. Subukan ba natin yan? Parang hindi na pinopromote. Sila pa ba may-ari? Hindi ko alam eh. Wagyu Nico. Sarado nga eh. Kasi siguro gabi 12 sila. pa. Parang makaalala, maaga pa. Pero in fairness sobrang Hungry for curry? Wow. sobrang effective nung packaging nila. Kasi usually pag bumili tayo, amoy na amoy mo sa sasakyan. Pero ngayon, hindi ko na amoy. Nga. Ay, may Indian Mediterranean. Wala na yung ano, Ano? yung cupcake shop. Ano yun? Yung mataas Garci's. na... Yan kasi ang pinakamabilis na turnover na negosyo. Kung gusto nyo mag-risk, anything about food. Pag hindi patok sa merkado, for sure, mauubos ka kagad. Nawala na yung ano. Ano? Ano yun? Yung parang hangout na pag ano, yung barbecue. Oo nga. Ano pangalan? Sa Hindi ko corner yun eh. matandaan. Parang Alam ko, Central. na barbecue. Central Barbecue. Parang lagi may tao. Sa gabi, punong-puno yun. Ito yung mga village dito, may mga sticker. Another flight nyo? Gabi? 7. Oh, okay. 7. Okay. Come on. Ay, Wow! Sige nga. Meron yung spoon dito. Pizza. Yung mga sauce. Ay, yung mga wait for the spoon. halo-halo doon. Pakilan na nilang rason yan. Kain tayo, ha? Halo-halo. Yan. Four spoons? Four na spoon mo? Ito ka, spoon. Ayan, okay na. Oh, may spoon naman ako sarili. Ay, mag-share kayo? Hindi. Hindi. Thanks. Kuha ka sarili. Share. First halo-halo mo to. Oo nga. Last halo-halo, first halo-halo. Despedida and welcome. Ito. Lang halo-halo. So, nandito tayo ngayon sa Alabang West. First time namin pupunta dito. Isa siyang mga panibagong mall dito sa Daang Hari. Ayan. Kasama natin yung brother ko at saka yung family niya. Ayan. Dami na nagbago sa area na to. Establishments na bago.
Dati ito lang yung daan namin papunta sa school. Ano to eh, ito yung ruta namin papuntang Lasal das Marinas. Punta Project Dino. Anong Kal? Tingin mo sa ganitong klaseng mall? Good. It's good? Kahit na open? Ano siya eh? Air cool. Wala siyang AC. Open. Pero yung mga restaurants naman, air condition. Ayan, dito tayo kakain sa Iponieri Japanese restaurant. Ayan, Iponieri. Shimasu! Japanese. That's good. Yung seating nila, sunken. Typical Japanese restaurant. Ay, hindi. Meron din silang regular seating. Kala ko all sunken. Sunken seats. Oh, yan na yung kanilang mga Japanese alcohol. No, you carry can so far. It's like, nope, I'm heavy. Nope. Ayan ang order natin. Tendon. Tendon siya, tapos may kasamang miso soup. And then, ito, I don't know what that is, pero I think that's pickled. Pang cleanse ng palate. Mommy, wait to you. I'm making bean soup. I'm making bean soup. Okay. I'm making bean soup. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.